Salamat tayo sa Panginoon na mayroon pa tayong pandinig at lalo na sa pandinig na may pag-unawa. Alam naman natin mga kapatid kasi maraming nakakarinig pero walang pag-unawa. Anyway, pasalamat tayo sa Diyos sa mga kakayahan na ito, no, na mayroon tayo pandinig at pag-unawa. At itong dalawa na ito, yung sinabing ating pandinig, hindi lang sa tainga, no, yung sinasabing mayroon tayong listening heart, no, yung sinasabing nakikinig na isip, hindi lang sa isip, sa tainga, kundi hanggang pusong nakikinig, no, nagmamahal, nagunawa, hanggang ito'y naisabuhay. So, yun ang magaganda, no, yung at yung sinasabing dahil sa puso sa kaibuturan, lalabas naman mula sa puso, sa kalooban, lalabas na kung anong mang mamutawi sa bibig, no? Kasi lahat ay galing sa puso, no? Galing sa kaibuturan, sa kalooban. So, purihin ng Diyos po. Dito sa ating Ebanghelyo ngayon, kasi tuloy pa ito mula kahapon, o sa ilang araw na ito, sa itong linggo na ito, ay yung panawagan ng pagkakaisa. Okay? Sa isang pag-usapan na pagkaisa, na narinig din natin sa previous na yung sinabing salita ni Jesus na tawag doon, nadaig na niya ang sanlibutan. Ano yun? Napanalo na niya ang sanlibutan. So, ang mundong ito ay naipanalo na niya. Yung salitang naipanalo, so, our God, Jesus Christ, and Jesus Christ is already victorious over the world. So yung world, kasama ikaw, ako, na narito sa mundong nilikha, no, ng Diyos. At sa mundong ito, narito din ang mga itinapon. Sino yung mga itinapon? Yung mga demonyo, demonyeto, diabolo, diaboleto, di ba po? So mayroong mga ganyan, no? Pag diabolo, diaboleto, yun, yung mga pikulo o yung maliit na mga demonyo, okay? So, demonyo, demonyeto, yung mga ganyan po. So, nandito po sa mundong ito, ang lahat na ito. Nandito tayo sa mundong ito, sa nilikha ng Diyos. Nandito din mga demonyo. Nandito din. So, nakapaligiran din tayo sa spiritual battle nga natin, yung spiritual warfare. Nandito po. Ngunit, no, sa lahat na ito, natagumpayan na ipanalo na tayo ng Diyos, Panginoong Hesus. Okay? So, yun ang masaya. Yun ang kagalakan natin. Yun ang magandang balita na ipanalo na ito. Ngayon, dahil na ipanalo na ito, yung malaking gagawin pa rin sa atin, sa parte natin. Bakit? Sa parte ng Diyos, ginawa na niya. Sa parte ni Jesus, Panginoong Jesus, nagawa na niya. Sa parte natin, so, malaking challenge ito. Napanalo na ni Jesus. Namatay na siya sa krus. Okay, nugasan natin sa kasalanan nating nilikha o hindi man nilikha, ginawa man o hindi natin ginawa. Okay po, napanalo na iyan. At napalayas na ang demonyo pero nandito pa rin. So, napalayas na sa pangalan ng Diyos, no? Mapapalayas ang demonyo sa pangalan ng Jesus. Ngunit, marami tayong pang gagawin ito. So, anong ibig sabihin? So, our participation, yung si Miti aparte, pwede po Miti. So, ang kailangan po, participation, collaboration. Yung collaboration, makikisama sa paglahok, pagtrabaho. So, participation, yung may party tayo na kailangan pang nating gawin. No? So, talagang kung ang Diyos, Jesus, ay napapako sa cross, ay hinihingi pa rin na, ay may pako tayo sa cross dito. So, kasi ipapanalo din natin, no, ang ating sarili sa mundong ito. Ipapanalo din natin ating sarili over the devil. Okay? Natural, hindi tayo mag-isa. Okay? Sa Ebanghelyo po, pagkakaisa sa atin ng Panginoon, sa Ama, sa Espiritu Santo. Hindi tayo nag-isa. So, yung pagpapanalo ni Jesus, binigyan tayong kapangyarihan. Hindi tayo iniwan na mag-isa. At angkinin natin ito, akuin natin ito. Kasi kung hindi, yung spiritual warfare o battle man ito,
pakikiblaban, wala. So makulangan tayo. Ibig sabihin, we are not enough with our efforts, with our anong kapangyarihan na pinagkaloob ng Diyos. Pag tayo lang, talagang temptation, pagsubok, ano pang mga mga ang tawag yung hudyat ng ang tawag doon mga isinusulong sa mundo, no? So hindi natin makayanan ito. Kaya nga ang panawagan, pakikiisa sa Diyos na buhay, ang Panginoong Hesus, nabubuhay muli kaysa ang Ama, at pinapadala niya ang banal na Espiritu. So, yun po ang pagkikisa na hindi natin akuin lang ito. Kaya nga hindi nabanggit din sa Ebanghelyo na yung karangalan po. Yung karangalan, yung sinasabing karangalan nga, we are not worth, no? We are not worth of claiming it. Kasi sa Diyos lang iyan, no? Ang karangalan na iyan. So, kung anumang karangalan, kadakilaan, dangal mo ay anong tawag doon? Ipinapalaki, binubos ng mga namutawi nating mga flattering words, no? Yung mga anong tawag doon? Nagpapasalamat, nagpupuri sa atin, tumataas ang ating karangalan, no? Minsan tumataas ang ating ego, no? So, balik sa Diyos. Kaya nga sa charismatic, pinapractice natin, praise God, salamat sa Diyos, salamat brother sa Diyos na iyong ipinarinig ito sa akin kasi lahat papuri sa Diyos, no? Ibig sabihin, hindi mahinto sa atin kundi babalik sa Diyos, no? Kasi tayo ay nakiisa naman sa sinasabing pakikilahok lang ito sa trabaho, mission ng Diyos. Hindi ko mission ito, hindi mo mission ito, nakikilahok lang tayo. Participation, collaboration lang po ito. So, kaya nga in-encourage tayo lagi-lagi sa buong linggo na ito ang pagkikisa natin na hindi natin kaya ito, hindi tayo nag-isa, at ang karangalan ay hindi kailangan lang natin ito, kundi ibalik natin lahat. Paabot natin sa Diyos. Praise God, Amen. Kung anumang mga pagsubok, kung anumang mga positibo, praise God, Amen. At then balik sa Diyos ang karangalan po. Sa lahat na natin ginagawa, sa lahat na inyong ginagawa, yes po, talagang hantong, ibig sabihin iabot natin sa Diyos. Itaas natin sa Diyos. Kasi yun na nga, si Jesus na siyang nagtagumpay ay magtatagumpay din sa ating buhay. Kasi mahirapan tayo kung tayo-tayo lang o kanya-kanya lang tayo, no? Tayo, kanya-kanya lang tayo. Or or nag-isa lang tayo, no? Yung sinasabing ganun. So, yung mga bawal sa sinasabing pakikisa o makikipag-isa, yung nagsarili, bawal iyan. Yung nag-iisa, bawal iyan. Yung sayo lamang, ibig sabihin, sayo lang o sa akin lang o sa akin lang, bawal iyan. Yung mga ganyan po. Kasi nakikisa tayo, nakikilahok tayo. So, kung anumang karangalan sa grupo, yes po, sa komunidad. Kung anumang karangalan ko, karangalan ng Diyos. Ayun, palaging paabot. Hindi mahinto ang karangalan o yung mga kadakilaan, mga katagumpayan, ay iabot natin sa Diyos bilang papuri, pasalamat sa Kanya. At ano pa, kasi binabalik naman ng Jesus ito, na ang buong kagalakan, yung pagdadasal ng Diyos, na ang buong kagalakan ay mapapasa atin. Na dahil na ipanalo na ito, na ipanalo na tayo sa mundong ito, ang buong kagalakan, ang sinasabing, kasi ang buong linggo na ito, na sinasabing pagkukwento o pagbigay ng ebanghelyo para sa atin, yung pakikisa, yan po, equitable. Anong equitable? Yung kapariho lang iyon, no? Kapariho lang iyon na pag nakikisa tayo sa Diyos, o ako o ikaw, nakisama sa trabaho ng misyon ng Diyos sa atin, ito yung equate lang yan. Ibig sabihin, kapariho lang iyan. Maipapanalo din natin ang mundo. Okay? Kasi pag sinabing naipanalo na ang mundo, ibig sabihin, ganap na lahat, nakiisa na tayo. Pag hindi tayo nakiisa, hindi natin may panalo at balik na naman tayo sa sinabing division, pakikipaghiwalay, lihis, kontra, o ano-ano pa na, yung mga pinagbabawal sa sinabing pabor sa pagkakaisa, no? So, yun po ang ingatan natin, hinahamon tayo at papasiglahin natin na kung anumang sinasabing communication tayong sa ating dalawa o sa ating lahat sa komunidad, magdasal tayo at hindi natin hayaan na yung meeting o communication sa bawat isa
ay mahinto na lamang na walang anong tawag yung pagpanagpo o walang desisyon na pagkakaisa. Kasi otherwise, mahinto ang meeting o yung kwentuhan na nasayang at nanalo na naman ang demonyo. So, kasi ano yung sinasabi? Pag walang panagpo, ay nanalo na naman ang demonyo. Yung mga ganyan po. Hindi natin hayaan, hindi natin hayaan ang puwang na yan na sa lahat ng meeting, komunikasyon, mayroon tayong ending na we come up into one idea, yung sabi nga ni San Pablo, na magkaroon tayo ng isang isip, isang puso, isang layunin, okay, gaya sa Jesus o gaya sa ating Panginoong Jesus sa kanyang Ama. At ang Amang Jesus at si Ama at si Jesus ay nagkakasundo, ipinapadala nila ang banal na Espiritu upang siya ang magpapalakas pa sa atin sa lahat ng ating gagawin pa, ipagpapatuloy pa, magpapadaloy pa, at natural, nandoon yung instrumento na pakikinig, papakumbaba, pasensya, magkaintindihan, yan po. That's all. These are all elements or using these elements ng yung sinabing characterization ng pagpapakumbaba, pasensya, pakikinig, yan, maghintay lang sa iyong turno. Hindi lahat para sa atin kasi galing sa Diyos. Maghintay lang sa ating turno. Yan po. So, importante yan na elemento yan sa pagkakaisa. Otherwise, anong hinihanap natin? Anong hinintay natin na hindi pala pagkikisa? Sa demonyo na naman. Kasi anong tawag doon? Pag-iisa? Sa demonyo. Diablo. Yung definition ulit, yung pag sinabing Diablo o Diabolito, dia, ibig sabihin division, dividing force. Okay? Pag nandyan yung kaparaanan na mag-divide force at walang pagpanagpo, ay, delikado. Huwag ganyan kasi that is the instrument or element of the devil. Okay? Okay? So, maraming salamat po sa lahat ng ating pagpanagpo dito. Purihin ng Diyos po. Amen. Amen. Glory to God. Sige po Sige mga po mga kapatid, kapatid, sino pa ang sino pa ang magtatanong kay magtatanong kay Brother Ike? Brother Ike? Brother Brother Ike, Ike, ako po. kung Kung sakali po sakali po, halimbawa, may may halimbawa po halimbawa yung sinabi sinabi nyo, nyo, pag may pag may division, division, nandoon ang nandoon ang Diablo. Diablo. Di ba Di po? ba po? Ngayon po, Ngayon po, halimbawa lang po halimbawa ito lang po ito sa isang sa isang grupo, grupo, tapos po tapos po meron pong meron pong isang isang nagiging nagiging sanhi sanhi para para magka-watak-watak po magka-watak-watak po yung yung grupo. grupo. Ano po Ano ang po ang dapat dapat gawin? gawin? Kaya nga yung unang gagawin yung dialogue communication. Yun lang basic yung manawagan. Meeting tayo brother and sister. Pero yung isa diyan ayaw. So ibig sabihin isip-isip, yung mga ganyan po. Yung pag sinabing ayaw, kasi manawagan na nga mag-dialogue, magkakarinigan tayo, at magkapanagpo tayo. Yan po. Kasi we are promoting the way of unity, the way of God. Okay? Otherwise, yung pag sinabing ayaw ko, or ito ng mga kapatid, mag-ingat. Or sa iyo lamang lang yan. Ibig sabihin, ayaw ko kasi desisyon ko to. Wow. So nag-isa ka na. Yan, hindi necessarily, okay, yan, ingat mga kapatid, hindi necessarily nga sa Diablo. Pero nandoon na ang kaparaanan ng Diablo na pinapairal, nangibabaw ang iyong desisyon, sarili lamang, at walang pagpanagpo sa other persons, no? Yung sinasabing, where 2 or 3 gathered together in my name, pareho tayong gumagamit ng salita ng Diyos, gumagamit tayo ng pangalan ng Diyos. O, di ba? Amen? So, wag namin gamitin ko na magsabi akong ayaw at mayroon pa rin akong Diyos, no? Yes po, ang mga biyaya, grasya, proteksyon ng Diyos ay para sa lahat po. Pero yung way, yung means na iyan, ay umiiral ng ibabaw na ang iyong sayo lamang. So, ingatan natin na hindi naman sa Diablo yata, pero kaparaanan ng
ikaw, ang tawag doon, nababahagian ka lang sa kaliklitang bahagi ng pamaraan ng Diablo. Okay, Diablo yan, yung hindi pag-isa. Pero pag sinabi ikay na demonyohan, ay iba yan. Huwag yung ipilit naman na exaggerated. Na anak ka ng Diablo, ay wag naman. Huwag naman. Okay? Maraming salamat, Sister Violeta. Bro, karugtong pa rin po. Kung halimbawa, pinapaliwanagan mo siya. Sinasabi mo yung hindi dapat. Pero ginugusto pa rin niya kung ano pa yung gusto niya. Paano pa ba ang gagawin natin sa ganun? Halimbawa lang po yan, ha? Dahil ang topic po natin pagkakaisa. Mayroon tayo sa famous ni Sister Fel Magsino yung sa Isaiah ba yun? Na pagkatapos nating nasabihan ang tao at nakinig naman siya pero at the end hindi pa rin niya sinunod. Tapos na tayo sa ating parte. Okay? Hindi naman tayo mag-judge sa kanya. Pero yung way, yung di ba tayong lahat ay nakikinig dito. Hindi na tayo kung mga bata patay sa pananampalataya. Tandaan natin na ang way na yan ay sa Diablo. Kasi hindi ka nakiisa, hindi ka nakaayon. Okay? So, then kung mag-remember yan sa iyo, dito muna ako, mag-secluded muna ako, magsarili muna ako, magnilay-nilay muna ako, saka na ako mag-desisyon babalik sa community. Okay lang yan mga kapatid. That is temporary. Temporary po. Situational, conditional. Depende sa inyong situation o condition. Pero hindi tayo mag-judge kung gaano siya ka-longer, manatili na mag-isa o nagsarili lamang at babalik sa community. Sige lang, hayaan natin. Basta ang obligasyon, participation natin sa misyon ng Diyos na atin na siya nasabihan, yung mayroon din proseso sa pagsabi din, yung sinasabing sa Matthew 18, no? Na lapitan mo, approach mo, one-on-one. Pag hindi mo kayang hindi siya makinig, siya pa rin ang sabihan mo, brother, hindi ka nakinig sa akin, baka hindi ako kakit-kakit o hindi mo ako mapapaniwalaan. Pwede ba akong magdala ng iba at magkarinigan tayo uli? Yung sinasabing dala ka ng iba. Pero yung pagdala ng iba, palaging may permission sa kanya kasi that is respect. Kasi kung walang permission, hindi rin siya dadalo, hindi din siya sisipot. Okay? Tapos, yun gana. Tapos kung hindi pa rin mapanagpo kasi natural, mataas ang idea, mataas ang ere, ano pa, yun. Kausapin pa rin siya, brother, tapos na kaming 2 or 3 gathered together in the name of God na mapakinig sa'yo. Pwede bang, hindi din pa ibang kanan po, dadalhin natin sa simbahan. Ito ay sinasabing proseso lamang mga kapatid at necessary na gagawin kasi kailangan para sa komunidad. Pag hindi kailangan, sa inyong pamilya lang yan, that matters of the family, sa inyo lang iyan, ganun pa rin, proseso yan. Na kung ang anak ay hindi makinig sa'yo, okay, si mama na nga makiusap sa'yo, okay, mga ganyan, okay. Kung hindi na sila, ay ang anak hindi pa rin makinig sa mama or papa, kayong dalawa, anak, hindi ka namin i-sapuera, hindi ka namin i-excommunicate, yun ang sinasabing sa Matthew 18 na hindi ka naman, sinasabi doon sa Matthew 18 na anathema, yung ibig sabihin, i-consider mo siyang tax collector or publikano. Hindi na natin gawin yan. Kasi applicable lang yun sa noon. Marami pong sa Biblia na hindi ebanghelyo, ibig sabihin, applicable lang sa mga Hudyo din. Okay? Sa atin at hindi na natin ginagawa yung anathema. Lalo na sa may alam at nakamalay at mayroon na siyang alam. Kasi sinabi nga ng Diyos, patawarin nyo ang hindi nakakaalam at hindi pa nasa buong katotohanan. Kung nasa buong katotohanan na, magdinilay pa rin. Amen po. Salamat, Brother Ike. Sige po mga kapatid. Sino pa magtatanong kay Brother Ike o mag-share? Yoni, may pahabol ako. Sige po, habulin mo na. Sis, kanina may maganda sinabi Sister Maria Len. Yung labis at nakakulang. Ito po yung magandang pagnilayan. Sabi nga po, natanda ko lagi yung sabi ni Sister V, elevate your respect and lower expectation. Dito po talaga maraming sumasablay. Ako na lang una. Pero
isang nakakapagpagaan nga po sa akin ay yung dagdagan yung paggalang at tiwala sa kapwa at dagdagan ang pangunawa at pagtanggap. Pagka naunawaan, di matatanggap, di menos ang stress ng utak at lower expectation. Dahil bakit paano ka na-hurts? Dahil sumobra yung expectation pag nabigo sa inaasahan, di mahasaktan. Di ga? Lalo kung expectation mo nasa leader, nasa leader ng community, kaya nga nakalagay, lower expectation at more I respect at akin pong sariling dagdag, pangunawa at pagtanggap. Dahil tayo naman ay lahat ikuan, lahat tayo nagsusumikap sa grasya ng Panginoon. Ayun po, Sister Violet, ang akin pong padagdag na yung ibabalanse, pero more idagdagan ang pangunawa at pagtanggap para maging magaan ang buhay. Uulitin ko po lower your expectation. Dahil para hindi mabigo, pag nabigo, di normal lang, hindi masyadong maaapektuhan. Ayun po, ang akin pong kwento, Sister Violet. Salamat po. Okay Siguro, po. Sister Violet, pagka Yes po po. yung nagtataas ng kamay, tapos hindi po naman nakatutok yung moderator, di umimik na lang po pag walang naimik. Ano po masasabi ninyo, Sister Violet? Hindi naman po True nakatutok po. yung moderator sa kamay Yes po, yes po. Okay po, okay. Wala po tayong pag-uusapan na ganyan. Okay po. Tuloy-tuloy po tayo sa Tuloy-tuloy tayo sa gospel. Okay po, mga kapatid. Sister Elsin, pwede ka na ba? Okay na po. Marami pong salamat, Sister Violi. Ayan, nadyan na po ang ating mahal na coordinator. Okay po, maraming pong salamat mga kapatid. Pasensya na po. Okay po. Ngayon po, tawagin po natin ang ating mahal na coordinator na si Brother Ike Bucales. Yes po, Sister Violeta, yung narinig mo ba yung response ko doon? Na yung temporary, yun, hindi lang kay Sister Violeta, para po sa lahat po, no? Yung temporary, yung temporary, mag-alok mo ng tao, mag-isa muna, at minilay. So, pero nandoon ang participation natin, nandoon yung collaboration natin na i-approach na muna natin, ako o ikaw, tayo muna, with the permission na pwede ba tayong mag-usap. Tapos, kung mayroong pagpanagpo, pag wala, other permission na we bring other person, yung sinabing we are gathered together wherever 2 or 3, no? Kung saan man 2 o 3 na magtipon sa pangalan ng Diyos. Ibig sabihin, sa pag-dialogue, no? Mayroong Diyos po diyan. So, pag hindi talaga, with the permission palagi po, with respect. Ayon sa Matthew 18, no? 15 to 18 yata yung process of meeting, approaching, ibig sabihin confronting, no? Confronting with gentleness. Okay? Okay po. Sige po, mag-follow up pa Sister Violeta para marinig din sa iba kung mayroon pang follow up. Wala na? Sinong magtanong pa? Follow up? Kasi practical na may apply ang ebanghelyo po kung ano man nasulat sa Biblia. Okay na po? Hello. Sister Elsie. Sister Elsie? Sister Elsie. Amen po, amen. Mga Okay. kapatid, wala na po. Okay, yung doon sa unang pagbasa, wala kayong tanong doon? Yung mga division ng sinasabing Pariseo at saka Saduceo. Yung Saduceo, yung hindi naniwala na may pagkabuhay muli ng mga patay. At yung Pariseo, yung may naniwala na mayroong pagkabuhay muli, yung resurrection. Wala kang tanong diyan? Okay na yan mga kapatid. Klarado na yan.
yung mga Sadduceo, ay isang wing, isang wing or party list. Palagay natin party list, mga party list yan mga kapatid. Yung grupo iyan ng mga Hudyo na walang paniwala, na may pagkabuhay muli, patungkol sa pagkabuhay muli. So ibig sabihin, madaling sabi, hindi ito religyoso. Kasi kung religyoso pa sila, while pareho sa Pariseo, kasi ang mga Pariseo ay religyoso talaga, may pagkabuhay muli. Pero ang mahirap lang doon sa mga Hudyo, dalawa ang isinsulong nila. Mareligyoso ka o hindi, idiniin pa rin pansin na wala kaming paniwala dyan. Wala kang panampalataya dyan. Tapos yung Pariseo, may paniwala sa mga ganyan. So, yun po. Naayon ba tayo sa mga Hudyo na Pariseo? Yes po. No? Kasi may pananampalataya sa pagkabuhay muli. At lalo na, pinapatunayan ito ni Jesus. Na si Jesus po ang nabuhay muli. Ang unang nabuhay muli. No? Yung sinasabing pinuhay muli ng Diyos po. Sa langit. So, mayroon ba tayong mga Pariseo pa ngayon? Yes po, yung naniwala sa pagkabuhay muli. Mayroon ba tayong Sadduceo ngayon? Yes po, mayroon pa rin. No? Mayroon pa rin. Mga Hudyo man yan o hindi Hudyo, ang mga walang panampalataya sa pagkabuhay muli, ito yun. Yung walang panampalataya sa pagkabuhay muli, yun lang mahintulad natin yung sinabi ng mga ateo. Yun ang sinasabi nating mga walang mga Diyos o ayaw ko na may Diyos. Okay? Yung mga ganyan po. Yung nag-ayaw na kasi sila eh. So lahat na iyan, hindi na pinaniwalaan. Ano bang pinag-usapan yung pagkabuhay muli? Wala yan. Kung nabuhay man muli si Jesus, sa inyo lang yan. Pero sa amin, namatay si Jesus. At yun, tingnan nyo mga kapatid sa mga Sadduceo, kung stricto Hudyo lang siya, pero sa atin ngayon in general, may kaparaanan pa rin ito na may hambing sa mga taong ito, no? Pag sinabing hindi ka naniwala na may pagkabuhay muli, ateo ka, so wala kang Diyos o wala kang pinaniwalaan. So sa madaling sabi, you eat, drink, enjoy life, pagkatapos wala na. Di ba po? Yun ang isinusulong. So, kumain ka lang, mabusog, tapos uminom, magsaya, yan, lalo na sa vino, ayun, sinasabi, tapos, yung sinasabing, tapos mamatay, at tapos na. Ganun ba talaga? So, isinusulong ito sa mga walang panampalataya. Okay. Kristiyano ba sila? Pwede ding Kristiyano at pwede ding hindi Kristiyano. Okay, pwede din sila. So, lahat ng mga tao na magsabi, wala akong religion. At wala talaga. Sige. So, yun ang panindigan nila. Sadduceo ang tawag doon. Kaya nga sabi, binibiruan yung salitang sad, no? Sadducee. No? It's sad to see you. Sad to see you. Kasi very sad. Kasi, na diin ang pansin lang nila na ang pag-iral ng mundong ito. Dahil nabubuhay ka, may buhay ka pa, yun na, at mamatay ka, wala na, hindi So, kahit pala, hindi pag-usapan ang religion, mayroon pala ding pagkabuhay muli. Bakit? Okay, dito tayo sa panig ng Sadduceo, na walang panampalataya na may Diyos, o walang panampalataya sa pagkabuhay muli. Okay, ito yun. Pag kumain ka lang, uminom, at magsaya at mabuhay, yun lang ba ang buhay? Sige nga. Yun lang ba ang buhay? Kumain, uminom at magsaya? O mayroon pang sinasabing ibang mga pinapraktis sa buhay na mas higit pa dyan? No? Ang higit pa dyan yung sinasabi natin, bakit ka gumawa pa ng mabuti? Okay? Kung wala kang Diyos. Kasi marami naman nagsabi, solidarity lang ito, pakikisama lang ito kasi mayroon akong awa. Okay? Pero wala akong Diyos. Okay? Natulong ako, pero wala akong Diyos. O di ba? Mayroong mga ganyan po, mga kapatid. So, kakaiba talagang panindigan niya. Kasi ang tao daw, mahina sa sinasabing, ito yung isinulong nila, mahina sa pagiging maawain. Kaya nga, nandyan na yon sa'yo, na maawain ka talaga, ay talagang mahina ka dyan, talagang kung mayroon ka, magbigay ka. In the name of what? Walang Diyos. Imagine, kasi nature mahina ng tao. Likas ng taong mahina. Okay po.
na maawa ka talaga. Okay? Kaya nga, kung mayroon ka, magbigay ka. O di ba? Walang Diyos. So hindi tayo hantong dyan mga kapatid. Kasi, oo nga, mahina tayo. Pero, ang ating espiritu kaluluwa at ang ating lahat na sa mundong ito, nilalang ng Diyos. Naroon, yan ang may pananampalataya. Ang wala, ipilit. Pipilit ba natin? Ay, nako. Yun ang malayo pa sa katotohanan. So, ibig sabihin, kakaiba talaga ang walang pananampalataya at sarili-sarili na lang na kakayahan, sarili na lang magsabi yun. Ay, mayroon naman akong kakayahan na magpasensya. Kasi likas ng tao din na marunong magpasensya. Tinitrain ko rin aking sarili mula pagkabata na magpasensya. Mag-control, magpipigil sa aking sarili. Sa akin lang yan. At mayroon akong kalakasan, kakayahan ng ganun. Mayroon po. Pero ang tanong, kasi wala kang panampalataya, hanggang dyan ka lang. Bakit mo ito ginagawa ng pagpipigil, pagpasensya? Dahil lang ba sa sinabing temporary? Yung daraan lang yan at mangingiba bukas kasi kailangan ng buhay. O imagine mga kapatid, hanggang dyan lang. Wala talagang Diyos. Pero tayo po, kailangan natin hinihingi ng Diyos at ating pangialay ay kakaiba talaga, no? May dimension talagang panampalataya. Sa kanila, no, wala. Kailangan ko lang at hinihingi na aking buhay para lang akin din masaya sa aking buhay, magtulong, magbigay, magpakumbaba. Tingnan mo ang walang Diyos, ha? Pero tayo, nagpakumbaba tayo kasi alang-alang sa salita ng Diyos. Di ba? Mayroon talagang pagkabit agad sa salita ng Diyos. Sa kalooban ng Diyos. Pero yung walang Diyos, ay wala. Di ba po? Nakita na yung kaibahan? Hirap talaga ng tao na walang panampalataya at ayaw niyang may Diyos. Kaya nga, sa mga komunista, pinapatay ang tao. Sa mga komunista, ang religion is sa lumang tugtugin, religion is an opium of the people. Opium, sinabing opium, kasi sa magdodroga, mag-opium, di ba? Nandun yung holiness, yung sinabing highness, yung pagka-ecstasy, ang kasiyahan. So, the religion is the opium of the people. Imagine that. So, wala talagang Diyos. Mahirap yan, mga kapatid. That is the brainwash of this world. So, kaya nga, maraming pag-iingat na sinasabi ni Jesus na hindi na kayo pang sanlibutan. Nasa sanlibutan kayo, pero hindi kayo taga rito at para rito lamang. So, grabe talaga na. Pag may dimension na may Diyos, kinakapitan. So, klarado na ito mga kapatid. Ituro talaga ito sa mga minor, no? Sa mga minor na edad. Na anak, maniwala ka, kumapit ka na may Diyos. Kasi kung titigas ang ulo mo na walang Diyos, ay, ganito talaga. Lalaki talaga na walang Diyos. No, pwede magtanong ulit. Kasi masaya yung practical na reasoning. Paano, maituturo ko bang sa Dosayo yung mga born again? Kasi po ganito po, marami po akong kamag-anak na mga born again, mga pinsan, every New Year, nag-may celebration po kami. May reunion ng Agustin. Nakita ko po dun sa kanila, kasi yung bali pinsan ko po, may sakit po yun. Pastor po yun. Ngayon po, marami siyang bisitang pastor. Ngayon po, inatake siya. Noong time na yun, alam niyo po, wala man lang pastor na lumapit, o wala man lang isa dun sa kanila na mga kasama nila sa JIL na naglayhan. Basta hinayaan lang nila yung mga anak na binubuhat, dinadala sa kwarto, yung gano'n na nakalupaypay. Yung gano'n po ba? Kaya sabi ko, mabuti pa ka ako yung mga Katoliko. Kahit sino, kahit saan lugar, pag gano'n merong nakakaramdam ng may sakit, nahihilo, nawawala ng malay, nandoon po yung care
na talagang nililihan dahil alam nila ang Diyos ng banal na Espiritu, ang Jesus, ang Ama sa Langit, ang Triune God, ika nga, ang sasayo, pag tinawag mo lang siya, no? Para tulungan ka na kahit papano hipuin yung tao o ilihan. Ganun po yung nakita ko. Tapos next po, yung namatay yung child ko, yung pinaka-mother nila, yung ano po ba, yung pagkatapos pong mamatay, bali wala na po sa kanila. Ganun po. Matuturin po bang mga Saduceo sila? Ulitin natin mga kapatid, hindi lang sa technical term, ibig sabihin, mahalin tulad ng may tuturing. Yes, tama yan, sister. Kasi maraming mga ganyan, kasi mayroon kasi silang brainwash, hindi naman brainwash, ito, katuruan kasi ito eh. Pag ang tao mamatay, hindi nga kung saan-saan mailibing walang, yung kaluluwa, maghintay na lamang, yung sinasabi ng maghintay na lamang, na babalik sa Jesus. Tingnan nyo mga kapatid ha. Pero mayroon silang hinintay. Babalik si Jesus sa paghukom sa mga buhay at sa mga patay. Yung mayroon silang ganon kasi nandyan naman sa Biblia. Pero hindi nila, kanyan kasi, hayaan lang kasi ilibing, yung paglibing nga, wala nga mga rito-rito, wala nga, kasi, walang kabuluhan, yung walang pagpapalaga sa kamatayan, at nirirituhan pa, nilagyan talagang mga magandang kabaong at pinadasalan, wala silang ganon. Kasi wala yan wala daw sa Biblia yan. Anong wala sa Biblia? Kasi mayroon nga naglibing, yung naglibing, ilibing talaga, mayroon yan, ibig sabihin may rito, may pagpapalaga. At yung sinasabi ni Jesus na magbabalik siya sa paghukom sa mga buhay at sa mga patay, yun lang kasi hinihintay nila Akala nila yung pinag-usapan ang pagkabuhay muli ng katawan. Hindi po. Yung katawan may pagkabuhay muli. Okay. Pero yung kaluluwa espiritu, pupunta naman yan sa hukom, no? Individual, okay, personal. Diretso yan sa harap ng Diyos. Or, ibig sabihin magkwintahan yan, accounting agad, transparent yan. O mapunta ka sa purgatorio, o impyerno, o langit. Ganun naman yan Yun ang sa Biblia, nasa Biblia yan. Sa kanila, walang purgatorio. Sa testimonya Jehovah nga, wala ng impyerno. Lahat nga nandito lang sa mundo Yung sinasabing earthly heaven, imagine makamundo. Ang paradiso ay nasa mundo. Ganun nga ang testimonya Jehovah. So, saan naman nila nagilap yan? Parang hindi binasa ang buong Biblia. So, yung mga ganyan po. So, yun. Panindigan iyan na kinukulang ang pag-interpret sa buong Biblia. Kasi marami kasing sinasabi sa Biblia. Pero kung buuhin mo, mayroon talagang elementong sinabing ganun. May purgatorio, may elemento din o taludtod na sinasabing may langit at may impyerno. Pagbuuhin mo ang lahat, mayroon talagang tatlo. In-emphasize na nilang isa. Langit lang o walang langit o ang langit ay nasa mundo, yun na sila mangyari. So, maituturing po yung mga galaw, yung sinasabing resulta lang sa kanilang pinaniwalaan. Kasi yun ang inculcate yung itinanim sa kanilang, yung isip, yun ang pinaparinig. Yun ang, kasi kung anong narinig, yun ang pinaniwalaan, di ba po? So, what comes from hearing, being heard, kung anong narinig, ayun ang paniwala. Di ba? Ayun lang narinig nila Yun ang itinanim ng mga pastor. At dyan din sila malimitahan. Limitado nga. Maituring po. Pero technically, natural. Kung sa Diyosiyo ba sila diretsa, hindi naman. Kasi later nun, magsabi nga sila, mayroon namang paghukom sa mga buhay at mga patay. Ngayon, kung may buhay at mga patay, mabubuhay talaga yan muli. Di ba po? Pero ayaw na nilang pag-usapan yan kasi baka mapunta naman sa purgatorio, baka mapunta naman sa langit nga may mga santo na. Kasi ayaw lang mga santo-santil, mga santo-santil mo. Yung mga santa-santahan dyan, kasi wala nga silang ganon. Di ba po? So, nalimitahan ang interpretasyon sa isang taludtod lamang sa pagbasa ng Biblia. Pero pag tagpi-tagpian, hindi man pagtagpian. Pag samasamahin ang lahat ng mga nabasa sa Biblia, ay nandyan yung lahat ng mga elemento. Okay? At nandyan na yan tinuturo sa simbahan. Tingnan ang lahat ng elemento na nasa Biblia. Hey,
diniinan lang ng pasin ang isang talunton. At yun na. Hindi So pwede sister, maring may turing kasi dahil sa kung ano mang naitanim sa kanilang pinaniwalaan, kung ano mang naringgan o narinig nila. Yes po. What comes from Sal- out from faith, what comes out nga naging pananiwala ay galing yan sa narinig. At yun ang narinig nila galing sa simbahan nila, sekta denominasyon sa kilang pastor. Di ba po? Salamat po. Hirap talaga. No, at least pinag-usapan natin na kumpara natin. Aware tayo. At aware tayo kung paano natin ito maibahagi. Hello? Hello Yes, po, ma'am. hello. Okay, sige. Tayo dito, no? Ang pinag-uusapan sa Glasilyo at Paresilyo ay dalawang makapangyarihang pangkat religyoso at politikal sa Judaismo noong panahon ni Jesus na madalas kagalit ng isa, ngunit parehong sumasalungat, may sabi ni Brother at kanina, sa turo ni Jesus. Ang mga Saduceo, sila yung maliit at makapangyarihang grupo ng mga pare o saserdote na kontrolado nila yung mga templo. Sabihin natin, yung kunwari, Vatican, gawagan tayo ng Itacoria. Ang mga paniniwala nila ay literal lamang sa pagsunod dun sa Torah, which is the 5 books of the Bible, the first 5 books. The Pentateuch, no? Genesis, Genesis, Leviticus, na yung 5, first 5 books, no? Ng Torah, no? Ay hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay ng mga patay sa anghel o spirito. Ang focus lamang nila ay politikal na kapangyarihan at mapapanatili ng relasyon sa mga Romano. No? Ang mga Pharisees naman, sila yung mas malaking grupo, sabi natin kinabibilangan, kung dito sa atin, sila na yung diocese o sila na yung mas ilalim kung titingnan natin sa ating grupo. No? Bilang mga charismatic, tayo ay one lamang sa bahagi ng Friends of the Bar, but we are a part of the charismatic group. No? Tayo. Isang malaking grupo na kinabibilangan ng mga escriba, mga writers, at guro ng batas na iginagalang ng karaniwang mga Hudyo. Katulad din natin na ginagalang natin ang panulat ng ating mga nagturo nitong mga doktrina natin, yung ating katuruan ng simbahan upang tayo ng panuntunan. No? Ang mga paniniwala nila sa muling pagkabuhay mga anghel at espiritu bukod sa Torah ay sinusunod din nila ang mga tradisyon ng naniniwala sila doon ng mga mamatatanda. Ngunit ang kanilang focus ay striktong pagsunod sa batas at ritual na kalinisan sa araw-araw ng buhay. Sa pangunahing pagkakaiba at kahulugan, muling pagkabuhay ang mga Parisiyo ay naniniwala nito. No? Ang mga Parisiyo naniniwala sa muling pagkabuhay, samantalang mga Saduceo ay hindi. So may kanya-kanya silang interpretasyon. Ang Parisiyo ay mas flexible at ginagamit ang rason interpretasyon ng Torah sa tawag nito, 5 unang libro, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Hindi ko mabangkit, habang ang mga Saduceo ay para napaka-literal. So, dalawang bahagi na nagbibigay ng literal na araw at iba yung spiritual. No? So, sila ang mga metaporya na ginagamit tinutukoy nila sa kanilang mga maling turo at pagkukunwari bilang pangpaalsa na dapat iwasan. So, yung mga maling nila, siya yung magbibigay sa atin ngayon ng realization. Ay, tingnan na lang natin dito sa Davao. Everyday nakikinig tayo. Nandun na lahat
ang pangpalasa, no, ginagamit na natin. But still, hindi pa rin tayo, binigyan pa rin tayo ng palayaan ni Lord kung ano yung ating gagawin. At ito ay hindi sinaklangan ng ating Panginoon. Dahil we have the right to choose. Nasa atin ang pagpasya. Basta tayo binigyan ng Panginoon ng alituntunin bilang Kristyano Katoliko, mayroon tayong batas na sinusunod. Ang pag-ibig na binibigay sa atin. Ngunit mayroon din tayong choices. Itong choices na ito yung panlasa ko eh. Tinuturo ko kung ano yung gusto ko sa tao na hindi naman angkop doon sa kanyang panlasa. Kailangan papakainin mo ako ng dito na matanda po. Sorry. Sunod na lang po. Grazie. Ay, salamat po sa inyo lahat. Ako hindi tatawag na po matanda po. Yan. Okay. Salamat sa dagdag, sister. Sige po, follow up kayo po. Follow up. Salamat po, Sister Rose Jean. Meron pa po, mga kapatid. More clarification. Okay. Klaro na lahat. Kasi kailangan lang more. Ay, buhay. Okay po, mga kapatid. Kung wala na po, Brother Ike. Yes po. Okay. Salamat po. Na tayo magkikaisa sa isang kalooban ng Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Maraming salamat po. Marami pong salamat, Brother Ike.